Magandang hapon mga bata at mga kapatid. Ang akin po ikukwento sa inyo ngayon ay mula sa Timog Luzon sa probinsya ng Cavite. May isang simbahan na kilala bilang Cavite Puerto na naging sentro ng paglalakbay sa buong lalawigan at sa labas, kabilang ang Metro Manila at iba pang mga probinsya. Kilala ang parokya ng San Roque bilang tahanan ng sikat na patron ng Cavite, ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ang hindi pinagtatalunang Reyna ng Cavite. Para sa mga Caviteño, ang Soledad ay mananatiling bahagi na ng kanilang buhay dahil sa mga himala na naiuugnay sa buhay nila at sa patuloy na kanyang pamamagitan. Kaya hindi katakataka na sa bawat tahanan sa Cavite, hindi kumpleto kung walang imahe na makikita sa kanilang altar o pintuan. Ito man ay larawan o eskultura. Ang icon ay nakatanggap ng maraming mga titles mula sa kasaysayan, kabilang ang Queen of Cavite at Exalted Patroness at ang Celestial Guardian at Protectress ng lalawigan ng Cavite. Ang icon ng Soledad ay ang mahal na Birheng Maria na nakasuot ng itim at puti, nakaluhod habang pinagninilayan ang pasyon ng anak na nabalot sa gabi ng Biyernes Santo. Ito ay ipininta sa isang canvas na nakaprame sa inukit na kahoy, ang isang tanda para malaman kung tunay ang icon ay may seal sa likuran na nagsasaad April 12, 1692. Inilagay dito ni Juan Oliva ang pinakabanal na imaheng ito. Ito ay itinuturing na isang napakahalagang kayamanan na minana ng mga Caviteño at isa sa pinakamatanda at nananatili na Marian painting sa Pilipinas. Ang icon ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga may korona na isang frame na pilak at nakasuot ng itim at pilak na manto. Ito ang kasaysayan, mga bata at mga kapatid. Ayon sa kwentong bayan, noong panahon ng mga Kastila, masagana ang ekonomiya ng Cavite dahil sa Manila-Acapulco galleon trade. Isang maliit na detachment ng Spanish Guardia Civil ang inilagay sa isang garita o maliit na garrison o sentry post na matatagpuan sa Portabaga ng Cavite Puerto, sa dulo ng Imos na pinaghihiwalay ito mula sa baryo ng San Roque. Isang gabi, habang bumabagyo, isang bantay ng Espanya ang nasa pwesto. Ay may nakita siya na isang liwanag na palipat-lipat. Isang nakasisilaw na aparisyon ang lumitaw mula sa alon ng Canyacao Bay na ikinagulat ng bantay. Inakala niya na ang ilaw ay nagmumula sa mga pirata na nais salakayin ang daungan. Ang takot na bantay ay pinuntahan ang pinagmumula ng maliwanag na ilaw upang hulihin ito at sinabihan itong huminto. Ngunit isang maganda at banayad na tinig ang sumagot sa gwardya na nagsasabing, "Little soldier, bakit ako pinahinto sa isang malamig na gabi? Bigyan mo ako ng daanan. Hindi mo kilala si Maria?" At namangha at nagugulahang bantay ay mapagkumbabang nagsisi. Nang mag-umaga na, may ilang mangingisda at trabahador ng Cavite Royal Arsenal ang dumaan sa Portabaga at natagpuan nila ang nakakwadrong imahe ng Birhen sa may beach ng Canyacao Bay, malapit kung saan naganap ang pagpapakita noong gabi. Dinala nila ang painting sa Cura Parroco, na pansamantalang inilagay ito sa parokya. Kalaunan, ang Ermita de Portabaga o Kapilya ng Baga Gate ay itinayo malapit sa dingding ng daungan at sa loob ng 300 years ay nagsilbing dambana nito. Mula noon, ay marami nang naibalitang milagro ang naganap mula na mailagay ang imahe doon. Ang imahe ay nagsilbing tagabasbas ng mga paalis sa trade galleon
na maglalakbay sa rota ng pagitan ng Cavite at Acapulco, Mexico. Kaya nakuha niya ang titulo ng Patroness of the Galleons. At dahil sa mga kwento ng mga milagrong nagawa nito, tinagurian din siyang the Virgin of Thousand Miracles. At ito mga bata, mga kapatid, ang nangyari naman sa Battle of Binakayan, Dalahican. Ang sabay na laban ng Binakayan, Dalahican noong November 9 to 11, 1896 ay kasabay din ng isang linggo ng pagdiriwang ng piyesta ng Birhen de la Soledad de Portabaga. Sa kabila ng banta ng gera, marami pa rin ang mga dumalong malalakbay sa lungsod upang ipagdiwang ang kapistahan ng Birhen. Maging ang mga revolusyonista mismo ay dumadalo at nakikipagtulungan sa lahat ng pagdiriwang. Sa araw ng Bisperas, November 8, ang tunog ng cannonballs o kanyon mula sa pag-atake ng mga Kastila ay itinuring ng mga tao bilang kanilang kontribusyon sa pagdiriwang. Pinigilan ng mga revolusyonista ang gumanti bilang parangal sa Birhen. Ang labanang ito ay nagresulta sa pagkaligtas ng lalawigan ng Cavite at itinatag ito bilang sentro ng revolusyon. Ang tagumpay nito ay nagbigay ng inspirasyon sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna, Pampanga, Bulacan at Morong na sumali sa kilusang katipunan. Kinumbinsi pa nito si Bonifacio at ang kanyang mga kasama na sumilong sa Cavite at lumahok sa pagdiriwang. Inilagay nila si Aguinaldo bilang pangunahing pinuno ng revolusyon at ang iba pa. Ayon sa sinasabi nila, ito ay kasaysayan. Kaya mga bata, mga kapatid, sabayan niyo akong manalangin sa ating mahal na Birhen, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Mahal na Ina, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, sa maraming pagkakataon ay napatunayan mo na ang pagkagiliw sa aming bayan. Itinataas namin ang aming bansa na iligtas mo kami sa mga banta na nagnanais sumakop sa aming mga baybayin at sa mga mapang-abuso sa aming likas na yaman sa karagatan. Gabayan mo at protektahan ang mga otoridad na nagbabantay at nagtatanggol sa aming bayan. Ipanalangin mo kami sa iyong anak, mahal na Ina. Amen.